Dan! By the way, sa mga nagtatanong po kung ano yung gamit ko pong shampoo, ito po yung gamit ko pong shampoo cake. Hindi rin po ito sponsored product. Ito po ay nabibili ko lang po sa internet, Lazada. Kung makikita nyo, simpleng-simpleng pamumuhay ang pinapakita niya sa kanyang mga vlog. Kung saan ang inuulam nila ay tuyo, itlog na pinirito, at nagkukwentuhan na parang simpleng buhay lang. Ayan, pakinggan natin. Thank you, Ate Kat. Ikaw, Ate G. Mauna na ako sa'yo, Tuwing umaga, mas masarap, may coffee, pampagising, at ito rin ang paano ba? Pag wala akong coffee, hindi ako makakapagtrabaho. Meron na pong schedule. Then sa hapon po, mga 3 p.m., meron pa pong dalawa. Then pagtapos po nun, diretso na po tayo sa Barangay Berhen de los Remedios. May meeting ka po ng 6 p.m. Sige. Ang gagawin natin, kumain ka ng marami. Thank you po. Ating kapatid, kumain ka ng marami. Para may energy tayo. Ate Kat, ayaw mo kumain? Gusto ko pa? Sige. Lunch, favorite ko pong ulam for lunch ay sinigang. Sinigang na hipon na walang ginger. Tapos sa dinner, hindi pa ako masyadong makain kasi nagda-diet po ako. Masyado na po ako mataba. Sabi ko yung mga supporters natin, sexy daw ako noon. Ngayon, chubby na ako, kaya nagda-diet po ako. Hindi po ako makain ng dinner. Binabawi ko na lang po sa breakfast at lunch. Tapos minsan po, sa dami rin pong pinupuntahan na fiesta, binyag, birthday, dami-dami ko pong kinakain maghapon. Kaya hindi na po talaga ako Actually, enjoy po ako. Basta importante, masaya po kayo. Hindi niyo po maramdaman yung pagod. Marami po nagtatanong kung maaga daw po ba ako nagigising sa umaga. Maaga po ako talaga nagigising, early person pa ako talaga. Nung wala pa pong election, ang gising ko po mga 5:30 ng umaga kasi umiikot po ako sa farm. Ngayon, may trabaho po ako sa gabi, nagmi-meeting ako sa gabi, nagko-caucus meeting ako sa gabi. Ang gising ko ngayon sir, mga 7, ganun. Pero early person po talaga ako. Kasi sa dami rin po ng work maghapon, kailangan din po ipagkasya yung oras. Dito naman tayo ngayon sa office. Marami tayong paperwork na gagawin ngayong araw. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ako po ay isang taong mahilig sa abubot. Kikita nyo, marami po akong organizer. Ito, look, color pink. Kasi favorite color ko po talaga ang pink. Ang coffee mug ko pink din. Pink again. Ayusin natin ang report na galing sa farm, galing sa piggery. Ayusin din natin mga incentive ng mga empleyado natin, mga bonuses nila. Meron kasi silang weekly na incentive sa farm. Kailangan po natin pirmahan yung checks nila every week para matanggap nila on time. Kaya ito, gagawin po muna natin. Hi guys! Look, this is my calculator. Ito yung back niya. Sobrang cute, diba? Ito po ay aking calculator for the last 10 years. 10 years ko na po siyang gamit. Dala-dala ko siya everyday. Kasama ko siya sa working bag ko po kasi calculator pa lang, sobrang laki na.
Hi guys, ready na ako. Let's go. Let's go to our meeting number 1 for the day. Let's go. Tara na. Shush. Bye-bye! Papunta na po tayo ngayon sa first meeting natin for the day. Magkatrabaho po muna ako. Pagkatapos ng meeting natin, dadalhin ko po kayo sa marketing ko kung saan po tayo nagbebenta ng mga pabi. Thank you! See you later! Hi guys! Nandito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin dun sa pig farm, dun sa Bobby, kasi meron po tayo ngayon threat ng ASF. Baka mamaya tamaan po yung baboy natin, kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makakarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin, kasi kahit na meron po tayong election, inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Alam niyo po ba, bawat 100 perasong manok, nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85%. So, bawat 100 po na manok, kada araw, meron po tayong 85 pieces po na itlog. Ito po sila. Kumain po tayo ng maraming itlog, kasi ang itlog po masustansya po talaga. Chilling! Guys, alam niyo po ba, mga chicken po natin, kumakain po sila average ng 110 grams na feeds a day. So, bawat isang manok po, 24 hours pala sila kumakain, at libitum, average po, isang araw, 110 grams ang kinakain nila, bawat isang hen. Tapos po, ang laying rate po nila is nasa 85% pa rin po sila as of the moment. Pag medyo pa-peak po, umabot po tayo ng 92%, 90%. Pag medyo tumatanda na po sila, medyo pababa na po yung laying rate natin, umababa po sila ng hanggang as low as 70% or even lower. Kaya every now and then po, nagpapasok po tayo ng bagong manok, bagong inahin para ma-maintain po natin yung performance. Ito po yung eggs natin, bumili po tayo ng maraming itlog, kumain po tayo ng maraming itlog. Next time po, pagka may vaccine na po for the ASF, dadalhin ko naman po kayo sa piggery. Kasi ngayon po may threat, baka tamaan po tayo ng ASF, kaya hindi ko po kayo madala sa piggery. Dito naman po tayo muna pumunta. Sa susunod ko pong vlog, may papakita pa po ako sa inyong iba naman. This time po, chicken po muna tayo. Andito naman po tayo ngayon sa ating grading area for the eggs. Dito po natin titimbangin ang mga itlog po natin na galing po sa loob ng farm, yung mga chicken eggs po natin. Iniweigh po natin kung ano po mga timbang nila. Let's go! Trabaho po muna tayo. Ito po ang kiwi. Kiwi po ang pinaka-smallest. Tapos we have extra large. Tapos meron din po tayong large egg. Meron po tayong medium. Meron po tayong small. Ngayon po, medyo mainit po ang panahon, kaya karamihan po ng production natin ay na lang sa artificial color. Tignan nyo po, mas marami po yung small, mas konti yung medium and large kasi mainit po yung weather, so yung manok po hindi po kumakain ng maayos, kaya pangit po yung kanilang kaya pangit po yung kanilang production. Ito po ang ginagawa natin dito sa chicken farm natin. Nag-grade po tayo ng egg according to their weight. Iba-ibang timbang, iba-ibang category. Meron tayong peewee, meron tayong extra small, small, medium, large, and extra large. As of today, as of the moment, ito lang muna gagawin natin. At sa susunod po, dadaling ko po kayo sa ibang lugar naman po para makita nyo po ang mga ginagawa ko po sa mga negosyo po natin.
uwi na rin tayo ngayon yan sa Bamban kasi meron pa akong caucus meeting mamayang 7 o'clock sa Barangay VDR. Samahan niyo po ako. Pero sa ngayon po, uwi po muna tayo sa Bamban at para makapag-prepare din po muna tayo ng konti. Maraming salamat po at sa susunod po sa ibang lugar ko naman po kayo dalhin. Bye-bye! Bye-bye chicken! Bye-bye! Bye-bye everyone! See you later sa Barangay VDR po! Ayan, nakikita nyo na kung anong pamumuhay ni Mayor Alice Lianco. Ngayon ay panoorin naman ang kinakarap niya ngayon na controversial kung saan lumabas na di umano ang kapatid niya na itong kapatid niya di umano na nagsasalita ngayon. Kayo na ang humusga kung totoo ba ito o hindi. Kaya, ayan, panoorin nyo. If espiya ka ng China, papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Malamang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Kung di pa kayo naka-follow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli.
Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site. At pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas.